We have with us DA Assistant Secretary Arnel de Mesa on the line. Magandang umaga, ASEC. Magandang umaga, Angelo and Angela. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood. Okay, ASEC, ano po comment nyo sa appeal for TRO na ipa-file down ng mga agri-group against the rice tariff cuts? Yes po, kami naman po sa Department of Agriculture, again, ang focus po namin ay sa local production. Yan po yung mandato natin. At kahit meron pong ganito mga pangyayari, ay nakafocus po ang kagawaran para matulungan po yung ating mga magsasaka na mapataas po yung kanilang ani at mapataas din po yung kanilang income. Kasi ang sinasabi nga po kanina dito ni Mr. Jason Cainglet po ng SINAG, kausap po natin siya earlier namin. Sinasabi po nila, based on local production, gusto po sana nila ang kikitain ng farmers is not 17 pesos but at least 25 pesos. Dahil ngayon daw po, since the declaration ng tariff cut na yan, ay bumaba na nga daw po to 17 pesos yung bilihan ng palay from local production. Yan po ay mga posibleng maging epekto pag bumaba yung taripa. Kaya po kami ngayon sa kagawaran ay magiging patuloy po at palalakasin pa yung tulong sa ating mga magsasaka sa pamamagitan po ng pagmimigay natin ng mga angkop na interventions. Kabilang na po dyan yung mga high-yielding varieties natin, mga makinarya, inputs kagaya ng pataba at mga pestisidyo. Gano'n rin na po, libre naman yung ating patubig. And of course, yung mga pagsasanay sa ating mga magsasaka. Sa Rice Competitiveness Enhancement Fund naman po ay patuloy yung 10 billion na allocation para sa iba-ibang interventions din po. At sa National Food Authority naman, yung inaprobahan noong Abril sa NFA Council na pagbili sa mga palay sa ating mga magsasaka, pag tuyo po yan ay 23 to 30 pesos at pag basa naman po, sariwa, ay between 19 to 23 pesos. Can we ask for your comment dun po sa sinabi rin ni SINAG Executive Director Jason Cainglet na hindi raw po nagsagawa ng consultation para nga daw po dito sa new tariff policy. Can you answer that? We cannot comment on that kasi nagsagawa po ng rekomendasyon sa NEDA board ay ang NEDA po mismo. At ang NEDA board po actually ay kinabibilangan ng ibang ahensya ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. So, kung meron po mga nagawa ng mga konsultasyon, ang mas maganda po makasagot niyan ay ang NEDA po mismo. Exactly. Taking this opportunity na rin po, Sir, to ask you regarding po dun sa mga naapektuhan po ng El Nino nung nakaraan, yung mga farmers natin. There were reports po kasi before na hindi pa po sila naabutan ng ibang tulong, especially dun sa mga malalayong lugar. Any updates on that? Sa El Nino ay more than 9.2 billion na yung naipamahagi ng ating kagawaran. At bukod pa rito yung naipamahagi rin ng Office of the President. Of course, nag-iikot ang ating Pangulo. Nagbabahagi siya yung tinatawag natin na Presidential Assistance on El Nino affected families, farmers and fishers. At nakaikot na siya sa 8 rehiyon sa buong bansa at nagbabahagi ng 10,000 sa bawat apektadong pamilya. Kabilang na rin doon sa pinamahagi ng Department of Agriculture yung ating mga water management interventions, yung mga pautang natin sa ECPC at yung ating mga ayuda na 5,000 piso bukod din sa Pangulo na Rice Farmers Financial Assistance. So tuloy-tuloy itong ating pag-ikot. Of course, katuwang din natin dito yung DSWD, yung DOLE at iba pang mga lokal na pamahalaan. So yung naging damage is about 9 billion. Yung naipamahagi natin is about 9.2 billion as of the moment. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. That's DA Assistant Secretary Arnel de Mesa.